sanggol na dinala sa ospital, dinasalan ng isang albularyo. Tumalab kaya? Milagro ang hiling ng mag-asawang Joy at Vince. Nung isugod nila sa ospital, ang 2 buwang gulang nilang sanggol na si Baby Matthew. Nangingitim na kasi ito at hirap makahinga. Natakot po ako, baka mawala na po yung bata eh. Hindi na po talaga siya gumagalaw. Wala na talagang buhay siya. Tapos ultimo pulso wala na. Sa kalagitnaan ng pagre-revive ng nurse sa sanggol, humingi sila ng karagdagang tulong, hindi sa isang doktor, kundi sa isang faith healer. Parang awa niyo na po, tulungan niyo kami. Ang kanilang tinawagan, si Master Jadu na di mano merong kapangyarihan. Nag-video call po kami. Tinapat ko po yung camera ng cellphone dun sa noo ng anak ko. Okay, sige. Itapat mo ang camera sa noo niya. Tapos dinadasalan niya po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Dakilang Ama, pinalalapit ko po sa inyo ang batang ito. Dumadalangin ako sa Ama, napakinggan niya ako. Ibalik niyo sa Kanya ang Kanyang hininga. Ang sanggol na ayon sa mga magulang, patay na. Muli kayang mabubuhay? Nito lang Biyernes, dito sa bayan ng Banga, sa Aklan, nagsagawa si Master Jadu ng ritual o konsagrasyon sa mga agimat. Ang kanyang mga orasyon ipinanlalaban daw niya sa mga kampon ng kadiliman. Sige, kahit maglalaban dalawa. Ano, ha? Maglalaban tayong dalawa. Mauubusan ka ng puwan sa akin. Pinahihirapan mo to? Okay, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tapon, tapon, tapon. Yung ulo, ha? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, omnipotente, ang kalangkap ng liwanag at dilim. Mama! Mama! Ang sakit, Mama! Mama! Ang sakit! Mama! Ang sakit, Mama! Subukan mo ko, tinatawagan ko ang Diyos ng Anihan, ang pumupugot ng ulo ng mga suway na Diyos. Sa ngalan ni Yahweh, puksain ang Espiritong ito. Piso lang ang inihingi ko at yung piso po na yun ay tinatapon sa malayo upang hindi na madampot ng kung sino pa. Ang kakayahan daw niyang manggamot, natutunan niya sa libreto ng kanyang lolo. Doon ko po nabasa ang mga lihim na karunungan o mga salita na makakatulong po sa akin sa panggagamot. At ang mga nagpapagamot sa kanya, umabot daw hanggang sa South Korea, kung saan dating OFW si Master Jadu. Isa raw sa kanyang mga naging pasyente ang Koreanong si Choi Pyong-ok na halos 4 na buwang na comatose daw sa ospital. Hinimatay na siya. Dumudugo po yung tenga niya. Nanghihina siya tapos nangingitim po yung labi. Wala naman pong makitang sakit. Pero ang tagal po niya sa ICU. Binisita raw siya sa ospital ni Master Jadu. Inusalan ko ng orasyon o dasal. Kinabukasan po is nakarecover sa bigla eh. 아무쪼록 덕분에 지금 건강하게 잘 살고 있으니까 고맙다고. At para mas ligtas daw ang gamutan ngayong pandemya, Naisip ko po na maaari mo rin talagang magamot ang isang pasyente sa pamamagitan ng video call na ito. hanggang isang video call ang natanggap niya kamakailan mula kay Joy. Ang premature kasi nilang sanggol, sumama ang lagay. Nangingitim yung labi niya, putlang-putla. Takot pa ako, baka mawala na po yung bata eh. Umiiyak na po kami kasi nun eh. Sinardiac massage ko yung kanyang breast. Almost 15 minutes ko po siyang na-revive, kaso lang wala talaga. Tumigil na rin po yung kanyang paghinga. Wala na talagang buhay siya. Tapos ultimo pulso, wala na. Sa pamagitan daw ng video call, tinawagan ni Joyce si Master Jadu. Parang awa niyo na po, tulungan niyo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo, dakilang Ama, pinalalapit ko po sa inyo ang batang ito. Agaw buhay sa ospital ang 2 buwang sanggol ni na Joyce at Vince. Tumigil na rin po yung kanyang paghinga. Wala na talagang buhay siya. Tapos ultimo pulso, wala na. Almost 15 minutes ko po siyang na-revive, kaso lang wala talaga.
Kaya naisip na ng mag-asawa na humingi ng tulong sa faith healer at tiyuhin ni Vince na si Master Jadu na di umano merong kapangyarihan. Tinapat ko po yung camera ng cellphone dun sa noo ng anak ko. Okay, sige, itapat mo ang camera sa noo niya. Tapos dinadasalan niya po. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Bigay niyo po sa Kanya ang pangalawang buhay sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak, so Kristo Jesus. Amen. Umiyak yung bata eh. Dali-dali naman po siyang binalot ng mga nurse nung narinig ko po yung pag-iyak ng anak ko. Umiiyak mo po ako sa sobrang saya. Pero ang nurse na tumingin kay Baby Matthew, merong nais linawin. Talagang nag-stop yung kanyang heartbeat at saka yung kanyang oxygen levels baba na. Pero yung bata, hindi pa kasi siya na-pronounce na patay ng doktor. Apnea of prematurity. Common na nangyayari sa premature born. Nagkakaroon ng mababang oxygen level sa katawan, kaya nagkakaroon ng pangingitim. Kung hindi man po kayo maniwala, nasa sa inyo naman po yan. Hindi ko pwedeng ipilit o ipagsapilitan yung akin pong nararanasan o nalalaman. Ipinagkatiwala rin muna ng mag-asawa ang sanggol kay Master Jadu para tuloy-tuloy daw itong maorasyonan. Popular pa rin ang faith healing sa Pilipinas kasi ang mga Pilipino napaka-religyoso. Pero siguro ang isang mas importanteng kadahilanan, napakalimitado ng naaabot ng mga pampublikong ospital, masyadong magastos, papatawag na lang ako ng albularyo. Yung mga yon hindi talaga naniningil kundi donasyon. May kanya-kanyang paraan ng panggagamot ang mga doktor at ang mga faith healer. Pero pareho ang kanilang hangarin ang makapagsalba ng buhay. Nasa atin ng paniniwala kung kanino tayo papanig. Bigay niyo po sa Kanya ang pangalawang buhay